Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 buwan na lang sana bago sila magsipagtapos sa senior high school. Pero malagim na trahedya pa ang sinapit ng 4 na estudyanteng nagkayayaang maligo sa isang talon sa Baras sa Rizal. 2 sa kanila ang hindi na makakapagmarcha matapos malunod sa talon. Ang isa sa mga biktima sinubukan pa umunong sagipin ang nalulunod na kaklase pero maging siya ay hindi nakaligtas. Nakatutok si EJ Gomez. Ito ang eksena sa Unga Falls, Barangay San Salvador, Baras, Rizal, mag-aalas 3 ng hapon noong Lunes. Sinusubukang sagipin ng mga otoridad ang 2 lalaking nalunod daw matapos mapunta sa malalim na bahagi ng falls. Pahirapan sa mga rescuer ang pagtundon sa mga biktima dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ilang oras pa ang itinagal bago tuluyang nakuha ang mga biktima. Ayon sa pulisya, 4 na magkakaklaseng graduating students ang nagkayayaan maligo sa Unga Falls matapos nilang makuha ang kanilang medical certificate para sa kanilang work immersion. Isa raw sa kanila ang agad na lumusong at napunta sa malalim na bahagi ng falls. Sinubukan siyang sagipin ng kaklase pero kasama ring lumubog. Nakita na lamang siya na nagkakatawag at humihingi ng saklolo. At siya naman po ay sinaklolohan na kanyang kaklase. Parehas na po sila napunta sa medyo malalim. Sa kasamaang palad, itong 4 na magkakaklase ay hindi naman po pala ganoon na marunong lumangoy. Idiniklara silang dead on arrival sa ospital. Tumanggi ang pamilya na pangalanan ng biktima ang unang lumusong. Ang estudyanteng nagtangkang sumagip sa kanyang kaibigan, kinilalang si John Mike Pasion, na residente ng Barangay Kupang, Antipolo City. Ang pamilya ni John Mike matinding hinagpis ang nararamdaman, lalo't 3 buwan na lang sana ay gagraduate na siya na panganay sa 2 magkapatid. Sobrang sakit mo. Yan nga, wala na siya pero yung kung sa kanya hindi siya dadalawang isip na iligtas yung isa. Sorry. Kahit ipapahamak niya. Parang proud na rin pero siyempre malungkot. Mas maganda sana kung nailigtas niya ang sarili niya at saka yung kasama niya. Parehong nakaburol ang 2 nasawing biktima sa Antipolo City. Bukas ililibing si John Mike. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Tinambangan at sinunog ang sasakyan ng mga sundalong mag-e-escort sa mga tauhan ng United Nations Development Program sa Basilan. 2 sundalo ang nasawi. Ayon sa Philippine Army, hinihinalang MILF ang nasa likod niyan. Nakatutok si June Veneracion. Sinunog ang naiwang military truck na ito matapos tambangan ng mga lawless elements at mga miyembro umano ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga tropa ng Philippine Army sa Sumisip Basilan kahapon. Papunta sana sa isang barangay ang mga sundalo para magbigay ng security sa mga taga United Nations Development Program na may proyekto sa lugar ng maambush. Tumagal ng halos 1 oras ang putukan na nagsimula alas 4 ng hapon. Nang huminto ang bakbakan, 2 sundalo at 2 kalaban nila ang patay. Sugatan naman ang 12 sundalo. The Philippine Army condemns the strongest terms the ambush of our soldiers dito nga sa Sumisip Basilan. Mula Basilan, dinala sa Zamboanga City ang mga 10 na mga nasabing sundalo. Isa sa kanila si Corporal Orlando James Jamel, na naulila ang asawa at 7 buwang gulang na anak. Pag natawag kami sa kanya, talagang nagbibigay siya. Kusap bigay siya sa amin, mga kapatid namin. Kasi kulang-wala din kami. Siya lang yung unang nakatrabaho sa amin. Kabilang sa mga nang-ambush ay mga miyembro umano ng MILF, isang rebelding grupo noon na nakapagkasundo na sa pamahalaan. Sabi ni Brigadier General Alvin Luzon, commander ng 101st Brigade ng Army, kung sincero ang MILF sa peace process, dapat isuko nila ang kanilang mga miyembro.
Ayon sa AFP Western Mindanao Command, hahabulin nila ang mga nasa likod ng ambush para matigil na ang paghasik nila ng gulo sa mga komunidad na naglalagay sa peligro sa buhay ng mga sibilyan at sundalo. We are working closely with the local government units and other law enforcement agencies to ensure na itong mga perpetrators na ito ay will be put to the folds of the law and justice will be served doon sa ating fallen heroes. Kinundi na rin ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez ang insidente, kasabay ng panawagan sa liderato ng MILF na mag-imbestiga at panagutin ang mga may sala. Sabi naman ng provincial government ng Basilan, isolated incident ang nangyari. Siguro isang parang wake-up call sa ating lahat, yung MI o yung military, yung PAPU, yung national government, regional government, kami mga local government units. Talagang yung sensitive, yung vulnerability andon pa. Pero hindi ito reason para dapat itigil yung mga initiatives sa ground. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang United Nations sa mga pamilya ng mga nasawing sundalo. Anila, walang tauhan ang UNDP sa pinangyarihan ng insidente. Pero mariing kinundi na ang pag-ambush sa AFP habang papunta ito sa grupo ng UNDP para mag-escort sa isang community engagement. Agad na nagpunta sa Basilan si AFP Chief Romeo Bronner Jr. isang araw matapos ang madugong ambush upang iprotesta sa Joint MILF-GPH CCCH ang nangyaring engkwentro. Ang actions na ginawa ng ating commander on the ground was that he wrote a protest letter through the GPH CCCH. No? Sinusundan po kasi natin yung mga peace mechanisms. Gid din ni Bronner na nagkaroon umano ng koordinasyon at wala na ang area of temporary stay. Sa kanyang pagbisita ay binigyang medalya at financial assistance ang mga sugatang sundalo. Sa panayam sa radyo, sinabi ng chairman ng MILF Ad Hoc Joint Action Group na si Anwar Alamada na pumasok ang grupo ng militar sa kanilang komunidad na walang koordinasyon na nagresulta sa engkwentro. Aniya, kinakailangan ng koordinasyon sa kanila kahit na law enforcement pa ang pakay na nakapaloob umano sa ceasefire agreement. Hindi rin daw nila kinukonsinti ang nangyaring engkwentro at nagbigay din umano sila ng alituntunin kung paano agad ito mahihinto. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Matapos ang mahigit isang taon, pinalaya na ng grupong Houthi sa Yemen ang 17 Pinoy seafarer na sakay ng kinubkob na barkong MV Galaxy Leader. Nakatutok si Ivan Mayrina. Goodbye, Amen. Thank you very much. And go home now. See you, Philippines. Sa mga katagang ito, kasabay ng masisiglang mga ngiti, natapos ang 429 na araw ng pagkakabihag ng 17 Pinoy seaman na mga rebelding Houthi sa pantalan ng Yemen. Kabilang sila sa 25 marinong sakay ng MV Galaxy Leader na hinijack ng Houthi habang naglalayag sa Red Sea noong November 19, 2023. Sa kanyang anunsyo ng pagpapalaya sa mga Pinoy seafarers pasado 1:00 kanina madaling araw, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Sultan ng Oman at ang kanilang gobyerno na namagitan at nakipagnegosasyon para sa ligtas sa pagpapalaya ng mga Pinoy. Sa pahayag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, sinabi niya hindi ito ang unang pagkakataon na natulungan tayo ng bansang Oman para mamagitan sa mga rebelding Houthi. Aabot sa mahigit 100 na ang mga isinagawang pag-atake ng mga rebelding Houthi ng Yemen sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Kabilang dyan ang ilang mga barko na may sakay na Pinoy seafarers. Tulad na lang noong March 6, 2024, nang tamaan ng missile nila ang MV True Confidence sa Gulf of Aden. 2 Pinoy ang namatay at 3 nasaktan sa naturang pag-atake. June 12, 2024 naman, 22 Pinoy seafarers din ang sakay ng inataking MV Tutor sa Red Sea. 21 nailigtas at nakalista pa ring missing ang isa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Dagdag gastos na hindi pa matutulungan ang mga lokal na magsasaka. Yan daw ang epekto ng paparating na anihan sakaling hindi pa mailabas ang mga bigas na apaw na ngayon sa ilang warehouse ng National Food Authority o NFA. Ipinasili pa sa GMA Integrated News ang isa sa mga NFA warehouse na tinutukan ni Bernadette Reyes. Exclusive!
nakaraang taon, halos wala ng bigas ng ilang bodega ng National Food Authority nang bumagsak sa one day ang buffer stock ng bigas. Ngayon, halos umapaw na ang bigas sa ilang warehouse ng NFA. Dito nga sa warehouse ng NFA-NCR sa Malanday, Valenzuela, inabutan pa namin kinakamada ang mga bagong dating na bigas. Sakop nito ang mga lungsod sa Camanava, Maynila, Quezon City at San Juan. Karamihan ng dumarating sa amin galing sa Region 3, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan. Meron din pong dumarating galing Region 2. Tuloy-tuloy po yung dumarating. Ngayon po yung mga cropping po nung November, newly milled po yan na nami-mill po sa Region 3. Pinapadala po dito, intended po para sa NCR. Ito yung mga bagong giling na bigas galing Nueva Ecija, ang tinaguriang Rice Granary of the Philippines na ibinabagsak ngayon dito sa warehouse ng NFA-NCR sa Valenzuela. Magiging bahagi na ito ngayon ng buffer stock na bansa. Sa ngayon, nasa 60 hanggang 70% ang laman na bigas ng warehouse na ito. Sa Region 1, 2, 3, 4, 6 at 12 kung saan sagana ang ani ng bigas, punong-puno ang warehouse ayon sa NFA. Ang mga bigas na ito ang target ilabas sa mga merkado para mapababa ang presyo ng bigas. Yun nga lang, hinihintay pa rin ang deklarasyon ng Department of Agriculture para sa tinatawag na food security emergency sa bigas. Parating na raw ang anihan sa Pebrero, kaya mahalagang makapaglabas na ng bigas ang NFA mula sa mga bodega. Kung hindi ito magagawa, hindi makakabili ng palay mula sa magsasaka at dagdag gastos para sa NFA. Medyo malilimitahan kami in terms of buying kasi nga hindi kami pwedeng makapag-full blast dahil nga puno pa ang bodega. Kami hanggat kaya namin, magre-rent kami ng warehouse. Pero again, that's another cost na babawas na naman dun sa kumbaga sa binigay na budget na kulang nga. Target mai-release ang mga bigas ng NFA sa February 1 pero maaari raw itong mabago ayon sa DA. Kung ma-release yun this week, sa tingin namin kaya pa yung February 1. But definitely there will be adjustments later on. Pag ang pipirma nun yung secretary, of course, may mga dinadaanan pa yun ng mga clearances din sa kanila. We are hoping sana na ma-release sa amin by Monday. But of course, we are government of bureaucracy. We have to wait for the final approved signed copy. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ilang bahay at kalsada ang nasira at nagkabitak-bitak dahil sa magkasunod na pagyanig ng malakas na lindol sa Visayas at Mindanao kaninang umaga. Pinakamalakas sa Southern Leyte na umabot ng magnitude 5.8. Nakatutok si Mariz Umali. Grabe crack mga doon no? Ganito karami at kahaba ang mga bitak sa kalsada sa Barangay Himayangan sa bayan ng Liloan, Southern Leyte. Umangat din ang ilang bahagi ng daan. Grabe. Sa Barangay Tabugon, bumagsak at humambalang naman sa kalsada ang mga naglalakihang bato. Mabuti na lang at walang natama ang sasakyan o residente. Pasado alas 7:30 ng umaga kanina nang tumama ang magnitude 5.8 na lindol sa Southern Leyte. Ang lakas ng pagyanig umabot hanggang intensity 6 na naramdaman sa bayan ng San Francisco kung saan din naitala ang episentro. Doon mababaka sa bahagi ng ilang kalsada na nagbitak at nadurog ang lakas ng lindol. Wasak din ang pader ng ilang bahay. May mga nakita ring debris sa loob ng isang paaralan at lumaylay na bahagi ng isa pang gusali. Ang pagyanig ramdam din sa iba pang bahagi ng Visayas at umabot pati sa Surigao del Norte sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, sa ngayon ay wala namang ulat na nasaktan o nasawi mula sa lindol. Patuloy ang sinasagawang assessment ng OCD Eastern Visayas sa mga bayang apektado ng lindol. 4 na oras lang ang lumipas, sunod na niyanig ng malakas na lindol ang Zamboanga del Norte. Ang naitalang lakas ng lindol, magnitude 5.4. Nagkaroon ng malalaking bitak ang pader ng isang classroom sa bayan ng Siocon. Nabulabog at nagsitakbuhan naman palabas ng kanilang online teaching tutorial office ang mga estudyante ng isang paaralan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa mga bayan ng Siocon at Ipil na itala ng PHIVOLCS ang Intensity 5. Nagsilabasan din para pumunta sa open space ang mga estudyante ng Western Mindanao State University sa Zamboanga City. Halos ganyan din ang naging sitwasyon sa Universidad de Zamboanga. May
May ilang estudyante namang nahilo. Pinauwi na ang mga estudyante ng ilang paaralan sa Zamboanga City dahil sa posibleng aftershocks. Pansamantala ring lumabas sa gusali ang mga empleyado ng Zamboanga City Hall. Dahil halos magkapareho ang magnitude at ilang oras lang ang pagitan, ang tanong, konektado ba ang dalawang lindol na ito? Magkaiba po yung strukturang gumalaw. Yung sa Leyte po, ito po ay posibleng may kinalaman po dito yung local active fault. Sa Zamboanga naman po, ibang rin pong active faults ang nag-cause ng paggalaw. Hindi rin naman daw kinailangan maglabas ng tsunami warning ng FIVO sa parehong insidente. So, ang mahalaga po pa rin dito ay paghahanda. So yun po yung mga poorly built, tsaka po yung mga gumagamit ng mga substandard materials. O kaya po yung mga old structures na rin. So maganda po na masuri natin yung mga structures sa may hina para po magawa ng paraan. Kailangan ba itong i-retrofit? Kailangan ba itong i-abandon? Ganun po. Para po maiwasan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nabisto sa Makati ang iligal na bentahan ng droga na ikinukubli sa kanin. Huli ang 3 Vietnamese national sa magkasunod na operasyon. At nakatutok si John Consulta. Pagkaabot ng supot na ipapadeliver sa isang motorcycle courier service, nilapitan agad ng mga ahente ng Organized and Transnational Crime Division ng NBI ang Vietnamese national na ito. We're from the NBI. Sa unang tingin, tila kanin ang laman ng plastic. Pero nang eksaminin, may nakapalaman pala umanong ilang sachet ng ketamine at party drugs na ecstasy. Sa isang karugtong na operasyon, nahuli ang 2 babaeng Vietnamese na umano'y mga sex worker sa isang motel sa Pasay. Ang modus daw ng grupo, magbigay ng mga babae sa kanilang mga parokyano, sabay benta sa kanila ng droga. Yung mga babae ay ginamit para nga po makapagbenta sila ng droga. Dahil po dun sa lugar, naghihintay na yung mga babae. Ayon sa mga naarestong dayuhan, ilang taon na raw sila dito sa Pilipinas at kanilang madalas na parokyano, mga kapwa nila Vietnamese o di kaya ay Chinese na kumukontak sa kanila sa pamamagitan ng messaging app o social media. We filed violation of Section 5 and 11 of RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act, and in relation to RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Wala pang pahayag ang mga inaresto na nakakulong sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang matibay na relasyon ng Pilipinas at Amerika. Sa kanyang pakikipag-usap sa ating Foreign Affairs Secretary, muli ring kinundina ni Rubio ang anyay mapanganib at hindi naaayon sa batas na pananatili ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Magtatatlong linggo nang umiikot-ikot ang mga barko ng China Coast Guard may 60 to 65 nautical miles mula sa Capones, Zambales. Ilang linggo na ring pinaaalis ng mga taga-Philippine Coast Guard ang China Coast Guard dahil iligal ang ginagawa nilang pagpapatrolya sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang mga ganitong gawain ng China ayon kay bagong U.S. Secretary of State Marco Rubio ay maituturing daw na mapanganib at isang destabilizing action. Sinabi yan ni Rubio sa kanyang pakikipag-usap kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ayon sa U.S. Department of State, sinabi ni Rubio na ang aksyon ng China ay bumabaliwala sa regional peace and stability sa rehiyon at hindi naaayon sa international law. Ipinaabot din daw ni Rubio kay Manalo ang aniyay ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT. Ang MDT ay isang kasunduan ng Amerika at Pilipinas kung saan obligado ang Amerika at Pilipinas na ipagtanggol ang isa't isa sa oras ng isang armed attack sa anumang sasakyang pandagat o panghimpapawid ng Pilipinas o Amerika sa karagatan kabilang na ang West Philippine Sea. Sabi naman ni Manalo, napag-usapan nila ni Rubio ang kahalagahan ng alyansa ng Amerika at Pilipinas para sa seguridad at ikauunlad ng Indo-Pacific region. Umaasa raw si Manalo na mapapanatili ang matibay na relasyon ng Amerika at Pilipinas.
Bukod kay Rubio, ang Japan nagpahayag din ng pagkabahala sa mga ginagawa ng China Coast Guard sa Pilipinas. Japan views with serious concern the continued and intensified attempts to unilaterally change the status quo by force in the South China Sea. Over the past year, we have seen troubling developments, especially with the alarming frequency of harassment by China Coast Guard vessels against Philippine ships. Sa gitna nito, ang Typhoon missile system ng Amerika na patuloy na nananatili sa Pilipinas, inilipat ng pwesto ng Amerika base sa ulat ng Reuters News Agency. Ayon sa mga satellite photos na ito na nakuha ng Reuters, makikita pa ang mga Typhoon equipment sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte noong December 30. Pagsapit ng January 8, wala na ang mga ito doon. Ayon sa Reuters, sinabi ng US Indo-Pacific Command na inilipat na ito sa hindi tinukoy na lokasyon sa Luzon. Ang Typhoon ay gumagamit ng Tomahawk cruise missiles na kayang mag-deploy ng missile hanggang China at Russia mula sa Pilipinas. Meron din itong SM-6 missiles na kayang tirahin ang air and sea target na may layong 200 kilometro. Dati nang inaalmahan ng China ang pananatili ng Typhoon missile system sa Pilipinas na anilay posible raw na pagsimulan ng isang arms race. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa isang press conference, sinabi ng Foreign Ministry ng China na huwag manghimasok ang Amerika sa issue sa South China Sea. Sabi ng China, walang karapatan ng Amerika na makialam sa maritime issue nito at ng Pilipinas. Hindi raw dapat maisantabi ang soberanya at maritime rights ng China sa military cooperation ng Pilipinas at Amerika. Hindi rin dapat nito hikayatin ang anilay illegal claims ng Pilipinas. Tinawag naman ng China na delikado at irresponsable ang paglilipat umano ng Amerika sa Typhoon missile launchers sa ibang lokasyon mula po sa Lawag, Ilocos Norte. Posible raw mag-udyok ng geopolitical confrontation at isang arms race ang paggamit ng intermediate range missile system bilang offensive weapon ng Pilipinas. Good evening mga kapuso! Makulay, masaya at maingay ang nagdaang Sinulog Festival ng Queen City of the South. Kabilang sa mga nakipit senyor doon, ang ilang kapuso stars na Gina G sa iba't ibang activities ng fiesta. May report si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. No breathing. Ang deadly finale ng GMA Prime Series na Widow's War, sabay-sabay na inabangan ng ilan sa cast habang nakikisaya sa Sinulog Festival sa Cebu last week. Abot-abot ang kanilang pasasalamat sa seryeng nag-iwan din daw sa kanila ng aral. Yung realization ko is sometimes it's better to trust the universe or trust God to reveal or unravel the truth for you eventually. Maybe it's not the right time yet for you to know the truth. Sa magkapatid, yung character ni Galvan at saka ni Aurora, kahit na mortal silang magkaaway sometimes, di ba, love and hate relationship, pero at the end of the day, yung sila pa rin talaga. Kasama ni Bea Alonzo at Jean Garcia, sina Timmy Cruz at Royce Cabrera na nakipit senyor. Sa unang mall show sa Enclave Park Mall, Cebu, Mandaue City, maaga pa lang, maraming Cebuano na ang nag-aabang. Nakisaya rin sila sa Kapuso Fiesta sa Cebu City, kung saan naghandog sila ng kani-kaning performances. Nag-time out din muna sa pakikipagbardagulan ang mga bida ng mga batang riles. Tinilian sa Kapuso Mall Show ang performances ni Miguel Tan Felix, Cocoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Diria at Antonio Binzon. Naglalakihang costumes at all-out performances, sabay sa dumadagundong na drums naman ang in-enjoy ng marami sa 49th Sinulog sa Kabangkalan Festival. Isa sa mga highlight ng pagdiriwang ang tagisan ng talino, talento at ganda sa Miss Sinulog sa Kabangkalan 2025. Hosted yan ni Miss Universe Philippines 2019, Gazini Ganados, kasama si GMA Regional TV correspondent at One Western Visayas co-anchor, Adrian Prietos. Si Sparkle artist Lexi Gonzalez, isa rin sa mga board of judges. At ang nagpakilig sa mga kandidata, si Sparkle artist Christopher Martin.
Dito naman talaga yung parang look forward ko lagi na makita natin yung mga kapuso natin. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Luan Merondina, nakatutok 24 oras.